So Christmas is the reassertion, muli pong pagtibayin that the foundation of all truth and goodness and beauty, because Christmas means God is truth. Amen? Dahil katotohanan po ang nais ng Panginoon na sabihin sa atin na kahit although nagkakamali tayo, minsan, half-truth lang naman. Kunti lang. Ano bang klaseng lies yun? White lies. White lies lang naman. Eh, kasalanan pa rin yun. Ano bang klaseng lies yan? Kuto? Kahit maliit. Kahit maliit. So, mga kapatid, sa isang mga magkakaibigan, kung nagsisinungalingan, ano sana ang mga relasyon? Nasisira. Nasisira nga, sabi nga ni Strevelin. Kung nagsisinungaling, sabihin niya sa kanyang asawa, bakit late ka kagabi? Saan ka naman nagpunta? Hindi lang. Kasi mayroon akong nakitang sulat na pangalan ng babae yun. Ano pangalan ng babae yun? Si Liza. Hindi pangalan ng kabayo yun. Ba? Lang kabal, palusot. Kasi tumaya ako ng karera. Pangalan pala na babae, no? Hindi natin alam yun kung anong kabayo talaga yan. So I say this afternoon with all my heart po mga kapatid, that demonstrating the truthfulness of God is a great, great blessing to every one of us na narito po mga kapatid. Receive it po mga kapatid, say it and give it to this young generation, sa ating mga anak, kaya hindi po yung Santa Claus kung antong kinukwento natin. We are going to lay down a legacy for them. Amen? Say to our children again, Jesus, you need Jesus. You need Jesus. Si Jesus ngayon ang magpapatunay. I will going to give you a foundation. Alam, di ba, sabi ng Panginoon si Kristo, di ba, yung kanyang, sinabi niya, talinghaga na nagtayo sa isang lugar, di ba, na kailangan ang pundasyon natin, walang iba kundi Jesus, the Rock of all ages. Amen? Na kung hindi natin sasabihin sa ating mga anak na si Kristo siyang pundasyon ng buhay ng isang tao, maguguho po mga kapatid. Amen. Sabihin na natin sa ating mga anak, isalin natin itong natanggap nating pagpapala. Na hindi si Santa Claus. Si Santa Claus ay isang magbibigay ng regalo. Kaya tuloy, ang mga bata pagdating ng December, umaasa sa mga magulang ng regalo. Di ba? At sinasabi, ang sino Santa Claus? Si Mami, si Daddy. Eh kung si Daddy, si Mami walang ibibigay, magagalit yung ating mga anak. Dahil inaasahan nila, mayroong regalo. Eh kung ang ibibigay natin, this is a lifetime gift for you, my son, my daughter, my child, Jesus. Amen? Ito po ang dapat natin po mga kapatid ibigay. Freely we receive, freely we're going to give it. Hallelujah, amen. That Jesus is the way, the truth, and the life. Receive this blessing. Receive this wonderful gift and give it to as many people as you can. Iregalo po natin, ipamalita natin that Jesus is the way, the truth, and the life. Dahil patutunayan ng Panginoon po na siya ay katotohanan. Pangalawa po, Jesus as the second Moses. The coming of Jesus is a blessing because He comes as a prophet in the likeness of Moses. A kind of Moses. Sa verse 22, sabi dyan, Moses said, the Lord God will raise you up for your prophet from your brethren as He raised me up. You shall listen to Him in whatever He tells you. So, we need a prophet who will going to reveal about the truth of God. Okay? A prophet who reveals the truth of God. If God is truthful, and His truthfulness is the foundation of all truth and goodness and beauty, kung magandang iyong katabi, magandang lalaki ang iyong katabi, okay? Hinahanap niyo yung magandang bagay, hindi yung kapangitan. Amen? Amen. Hanapin natin ngayon yung katotohanan at hindi natin makikita, maunawan yung katotohanan kung walang magre-reveal. Eh, sino ngayon ang magre-reveal? Sabi dito, walang iba kundi si Jesus, a second Moses. Because in the Old Testament, ang trabaho ni Moses ay lawgiver.
Maraming pong mga rules, mga batas, kaya nga 10 Commandments nanggaling sa Kanya. Although, hindi naman nanggaling sa Kanya, dala-dala niya galing po sa Mount Sinai. Ang nagbigay doon ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Nung dala-dala niya ang 10 Commandments, actually hindi lang 10 Commandments, 1,000 rules. Ngayon kung yung rules na yon, kung yung Commandment 1, di ba? Love your God with all your heart, sabi doon, hindi mo pa nagawa. Paano ngayon yun? Okay, nagawa mo naman yung 1, 2, 3. Pagdating na naman sa, thou shalt not commit adultery. Naku, adultery na naman ako. Di ba? Balik ka na naman ulit. Kaya napapagod ang tao dahil sa rules. Di ba? Minsan mga kapatid, ini-expect, yung mga ibang tao kasi, may mga perfectionist kasi mayroon silang pamantayan, rules. Ito ang pamantayan na gusto mo, yung pamantayan mo, maganap din sa ibang tao. Salamat sa Diyos, hindi ka naging Diyos. Bakit? Kung ikaw Diyos, stricto ka eh. Di ba? Mas mahabagin ang Diyos na kahit nagkukulang tayo, nagkakasala. Note po mga kapatid, hindi tayo makasalanan. Nagkakasala, pinapatawad ng Panginoon. Ang difference po natin sa nagkakasala kaysa makasalanan ay hindi pa napatawad. Yung nagkakasala, anak tayo ng Diyos. Nagkukulang, pinapatawad tayo ng Panginoon. Amen? Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, natural yan, atarimay yan, dahil tao ka pa lang, marupok, mahina. Amen? But that does not mean na yun po ang lisensya na dahil tao lang ako, nagkukulang. Yun ang ano mo, talaga magkakasala ka. Pwede ba mo sabihin, Lord, sorry po ha, magnanakaw muna ako ng ano ha. Meron bang ganon? Sabihin mo nga sa iyong kaibigan o sa iyong sabihin mo, mamayang gabi, sorry ako, umihi ka ng tawad kagad, sorry, tapos magnanakaw ka na? Meron bang ganon? There is a prophet who reveals about the truth of God, no other than Jesus. And he says, I will reiterate again. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. And no one can come to the Father except by me. Amen? The truth will set you free. Kaya lang, nung hindi pa natin nakilala ang Panginoon, wala tayo sa katotohanan, hindi tayo nabubuhay sa katotohanan. Na kahit maganda nga sa panlabas, pero yung beauty mo, beautiness. Beauty, tama ba yun? Beautiness? Beautyless, hindi beautiness pala. Panlabas lang. Right? Panlabas lang kayo. Sinasabi ng Panginoong si Kristo, nung siya nangangaral, alam niyo kung pag nangaral ng Panginoong si Kristo, masyadong matalas siguro, direct, kasi titinginin siya na siguro, you hypocrite. Mga yun, pangit ang pakinggan, baka matitiis ka sa akin pag sabihin ko you hypocrite. Diba sabi ng Biblia, you hypocrite. Titingin sa mga skriba, sa mga Saduseo, you hypocrite. Maganda lang sa panlabas, pero sa panloob, ano kayo? Inihantulad kayo sa isang nitso. Ano yung nitso? Libingan, di ba? Sa loob ay parang kalansay. Di ba? Skeleton. Di ba? Tingnan nyo yung katabi ng skeleton. May skeleton siya. Nabalutan lang ng Taba. ay, Taba lang. Hallelujah. Amen. Nakakasakit na. Nakakasakit na.